Pagbabasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. Huhuwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Sion, ika'y makahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matitiktik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako maiiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Welcome na naman po sa panibagong araw. Halina't salubungin natin ito kasama ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo ng St. Joseph Parish sa Diocese of Parañaque. Mga kapatid, isa po sa mga pinaka nakakainis na karanasan sa pang-araw-araw
ay kapag tayo po ay mayroong stiff neck. Ang hirap po ata na may stiff neck, hindi po tayo komportable, no? Hindi tayo makaikot, hindi tayo makabaling. Minsan nga po, yung sakit ng leeg, nagiging sakit po ng buong katawan. Mahirap kumilos, nakakainis. Pero alam niyo po mapatid, sabi daw po nila, ang gamot sa stiff neck, dapat marunong kang mag-stretching. Kaya po, kapag tayo inaaranas ng stiff neck, kailangan i-stretch natin, i-circle-circle yung ulo, ayan, left, right, up, down, nang sa gayon, bumalik po tayo sa tamang pananaw at maging flexible po muli tayo sa ating paningin at sa ating pagkilos at paggalaw. Alam nyo, mapatid, papalating na po tayo sa sinasabing Passion of Christ. At dito sa ating ebanghelyo, lalo naman nakaraang araw, nakikita natin yung engkwentro ni Jesus, pati ng mga Pharisees, mga religious leaders, at yung sinasabing mga Jerusalem Jews, na tila kine-question si Jesus tungkol sa kanyang identity, tungkol sa kanyang authority, at tungkol sa kanyang authenticity. Sino ka ba? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka kumilos? Totoo ka ba? Baka naman peke ka lang. Baka naman nagkukungwarian ka lang na Mesiyas o tagapagligtas. Gaano ka kasigurado at paano mo kami mapapasigurado na ikaw nga ang pinakamatagal na hinihintay namin na manunubos ng bayan ng Israel? Nakakalungkot nga lang, mapatid, sapagkat sa pagtatanong nitong mga Pariseo at mga Jerusalem Jews, lumalabas yung kanilang bias laban kay Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ang dami ng ginawa ni Jesus na mga kababalaghan, ang dami ng turo at aral, hindi pa rin nakikinig. Para silang may stiff neck, uncomfortable, hindi marunong mag-adjust, matigas ang leeg, at matigas ang puso. Kaya mapatid, alam nyo, maganda pang nilayan natin, no? Tayo nakakaranas tayo ng stiff neck, pero minsan paano ba tayo nagiging stiff neck din? Stiff neck sa ating panampalataya. Stiff neck sa ating pagmamahal. Stiff neck sa ating relasyon. Hindi nakakilos ng malaya. Hindi tayo komportable. Tayo ay unable to move properly and freely. At ito panahon ng Kwaresma ay panahon para palambutin ang ating mga leeg na madalas stiff. Palambutin yung ating mga kalooban na madalas ay hindi tama ang pananaw. Palambutin ang puso nating tila bato, matigas, at madalas ay hindi makapasok ang Panginoon. Magandang tanong, may stiff neck ka ba? Stiff neck din ba ang puso mo? Stiff neck din ba ang kalooban mo? At ang solusyon natin, sabi ko nga kanina, kailangan natin ng stretching. Ito po tamang-tama dahil umaga, kailangan natin ng stretching, hindi lamang ng ating katawan, pati ng kalooban. May 3 gagawing stretching. 3 look. Una, look up. Sige, look up. Look up, yan. Ano ibig sabihin ng look up? Look up with thanksgiving. Minsan, nagiging stiff neck tayo kasi nakakalimutan nating magpasalamat. Ang ginagawa na natin, puro kumpara, puro reklamo. We forget to be thankful. And maybe, just like the Jerusalem Jews and the Pharisees and scribes, they forget to be thankful to the Lord who has sent them not only messages, but His very own person. Maraming mga pinapadalang biyaya, maraming pinapadalang mga mensahero ang Diyos. Be thankful. Look up. Pangalawa, huwag lang look up, kailangan mo yung matuto mag-look down. Ayan. Sige, look down. Yan. Look down means to look down and be humble. Sa kasamang palad, ito yung nagkulang doon sa mga religious leaders at sa Jerusalem Jews, yung kababaan ng loob. Kung mababa lang ang kalooban nila, mas madali nilang tanggapin si Jesus. At mga kapatid, tandaan, kapag tayo ay mababa ang kalooban, mas madaling makapasok sa ating kalooban ang Panginoong Diyos. Huwag tayong maging mapagmataas.
tinuturuan tayo ng Kwaresma, babaan ng loob para makapasok ang Diyos. At panguli, look up, look down, look around. Yan, sige, look around kayo yan. Look around, yan. Ano yung sabihin ng look around? Look around and be a blessing. Mga kapatid, ito yung hamon ng Kwaresma, na sana po ay hindi lamang tayo puro disiplinang panloob, kundi matuto din tayo maging bukas palad at maging biyaya sa bawat isa. Kaya look around para makita natin, hindi tayo ang sentro ng buhay. May iba, may kapwa. Meron dapat tayong tulungan, meron tayong dapat tularan. Tatlo yan. Warm up sa umaga para sa ating katawan, warm up sa umaga para sa ating kalooban. Look up and be thankful. Look down and be humble. Look around and be a blessing. Kaya mga kapatid, in our hotline with the Lord, panalangin natin mga kapatid nating may sakit, lalo na ang mga physically infirmed. Sama na rin natin yung mga emotionally sick, mga merong pinagdadaanan ng mga struggles and trials and challenges. Magandang pagdasal din natin yung mga spiritually sick, yung mga tila nakalimot na sa Diyos, mga tila nagtampo sa simbahan o nagtampo sa kanilang mga pari at mga leaders, mga tao na tila nangangailangan din ng pagdamay, nangangailangan din ng kalinga, nangangailangan din ng stretching mula sa Panginoon. Let me pray for you and let me pray over you. Panginoon Diyos, Ikaw po ang dakilang tagapagpagaling ng aming mga karamdaman sa aming katawan, sa aming kalooban, sa aming espiritu. Basbasan niyo po ang aming mga kapatid na may sakit, lalo na po ang mga may pinagdadaan ng matinding hirap. Hirap sa sa pangatawan, hirap sa kalooban, hirap sa espiritu. Panginoon, alam namin na sa pamamagitan ng iyong pagbabasbas, kami po, Panginoon, ay tinuturuan mong palaging tumingala at magpasalamat, yumuko at magpakumbaba, at lumingon sa paligid upang kami ay maging biyaya. Panginoon, sa kabila ng aming sakit, remind us, we have a role to pray for one another. We have a role to find strength in you. And we have a role to be obedient so that we can receive healing from you. Bless us and those who are taking care of all of us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Salamat po muli sa ating pakikisa sa ating pagninilay ngayong araw na ito. Salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat ng ating mga medical professionals, lahat ng ating mga doctors, nurses, hospital staff, pati na rin po yung mga nag-aaral po ng medicine, mga nais sa magdoktor at maging medical professionals, no? All the more in this time, we need you. At syempre, shoutout din po sa ating mga spiritual leaders, sa mga pare, sa mga obispo, sa mga diakono, sa mga seminarista, pati na rin po sa ating mga parish leaders na tumatayo bilang inspirasyon at gabay. Let us all be instruments of God's healing power. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.